Nais ko pong magpasalamat sa ating Panginoon sa tuloy po ng pagkakihan at sa kalakasan, pagkakaan ng po sa isipan. Nais ko po siyang masalamatan sa tuloy na galing at po na ipinili po niya sa akin. Last 2 weeks ago, yung anak ko pong bunso na si Tiana, accidentally po na nabuhusan ko siya ng bagong ulo ng noodles ko. That time po, wala po kami. Salamat po kami. So, hindi po niya alam kung ano po yung gagawin nila. So, pagdating po sa kanay, laptos na po yung kanyang kaliwang lens. Then, nariyan po na unti-unti na pong lobo-lobo o nagkakaroon na po ng blisters yung kanyang kaliwang lens. Siyempre, dahil po sa bata ko po siya, hindi po wala po silang idea ano po yung gagawin niya sa first aid. So, hindi po sa sinasadya na dahil po sa sa init na kanyang nararamdaman, inahin po niya ito ng pinahid hanggang sa yung first layer density or epidermis ay ano na po siya, natanggal po. Kaya after kinabukasan po, talagang lumobo na po yung kanyang baga. Then natin po na duhani na rin po yung pagkisulat. Sobrang sakit po sa piramdam na nakita mo yung anak mo na nakakaranas po siya ng ganun sakit. Na hindi po siya makatayo, nahihirapan din po siya. Kahit sa pag-upo, nahihirapan po siya. And sinusubukan na lang po siya sa kanyang pagkain. At hindi po siya makapunta sa kanyang so diaper po yung ginagawa po sa kanya. Thankful po ako kay Lord na sa araw na ito. Ayan po na wala na po yung lahat ng blisters. Hindi po tumutuyo na po yung mga sugat niya. Sobrang salamat po sa ating Diyos na sa kapitero. Minsan na rin po yung worry ko na bakit hindi ko siya agad sinusulog sa doktor or sa hospital. Nariyan na patuloy na nakikita ko rin kapangyarihan ng ating Panginoon na siya talaga ang ating great leader. Minsan, bilang tao, nagdadalawang isip tayo kung dapat tayo sa naging choice naman po natin yun na punta tayo sa doctor. Pero